Mga kababayan, kamusta po? Nagbabalik naman po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambay Makabayan, para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Win Gatchalian, mga tambay, ni Senator Win Gatchalian. Nito pong nakaraang araw, mga kababayan. Siya daw po ay magbibigay ng good budget para daw po pamasko niya kay Bongit o kay Bangag na tinatawag ni Senadora Amy Marcos. Magbibigay po daw siya ng good budget ang pamasko niya kay Bongit, mga kababayan. Pakinggan na po natin ito pong pahayag noong nakaraang araw ni Gatchalian, mga tambay. At alam naman po natin kung ano po nangyayari sa budget ngayon. Isang damukal na naman pong insertion ang naisisingit nila. Hindi po ba? Pakinggan po natin siya. Setup lang po natin. 60 billion excess Ang yan naman ang magiging Christmas gift ko sa kanya, na magandang budget na hindi na magkakaroon ng ghost project, budget na alam niya kung nasaan yung project at alam niya gaano kahaba yung infrastructure, budget rin na ang mga kababayan natin pwede nang pumunta sa mga government hospital libre, wala nang babayaran. At more classrooms, of course, and more education support. So, para sa akin, this is my personal opinion, Nympho, magandang budget to. I'm very happy, at least for now. No? Hopefully, wala namang major changes pagdating sa BICAM. At least for now, magandang budget. Pero kung ma-assure natin na hindi na mauulit yung mga corrupt practices, I can assure you hindi na mauulit yun. And yung good budget, sir, ay yung Senate version. Well, ayoko naman pangunahan yung mga counterparts natin, dahil syempre nagtrabaho rin sila, pinaghirapan rin nila yung GAB, na justify, may mga justification sila. Pinanood ko nga yung kanilang mga proceedings from the debates all the way to the BARC, all the way to sponsoring. Pinanood ko. At talagang ang mga House counterparts natin, talagang pinag-aralan din nila at ayaw rin nila maulit yung nangyari in the past. Ayun po yung pahayag ni Win Gatchalian, mga tambay. Totoo po ba yun na hindi na po maulit at pinag-aralan po nila mabuti? At talagang wala na po mga ghost project at mga insertion. Totoo po ba yun, mga kabayan? Na talagang yung sinasabi po ni Win Gatchalian, mga tambay. Pakinggan po natin ito naman po nangyayari po sa budgeting nila. Ibalik tanaw lang po natin. Ibang klase itong si Win Gatchalian. Talagang lahat po kasi papabor sa kanila eh. Kaya nga po good budget. Hindi po ba, mga kabayan? Ibalik tanaw po natin ito. Ito po yung na-vlog na natin eh. Kung ano po ang nangyayari po sa pagbabudget po nila. Pero pagdating po kay Senator Win Gatchalian, ay good budget po, mga tambay, para po sa kanila at pamasko raw po para kay PBBM, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin. Iniulat po ng Philippine Center for Investigative Journalism na ang distrito. Totoo ba ito? Akala ko wala nang insertion na zona, ha? Meron pa rin daw pala. Meron pa. Ulitin nga natin. Simula from the top, pare ko. Iniulat po ng Philippine Center for Investigative Journalism na ang distrito ni na House Speaker Faustino Boji D, House Appropriations Chairman Micaela Swansing at Sultan Kudarat Representative Bella Swansing ang nakatanggap po ng pinakamalaking insertion sa House Proposed 2026 DPWH budget, pare ko. Naku po! Lumilitaw nasa 23 bilyong piso ang naging insertions sa House Proposed 2026 DP. Sa DPWH na naman ipinasok. Ang distrito pa lamang po ni Speaker Boji D na nasa Isabela 6th District ay meron na raw pong 2.68 billion pesos na insertion. At yung chairman mismo ng APRO na si Micaela Swansing ng Nueva Ecija 1st District, 1.773
1.773 billion pesos, pare ko. Naku po! At pumangatlo ang distrito po ni Bella Swansing sa Sultan Kudarat na mayroon pong 1.571 billion pesos na insertion. Kung hindi ako nagkakamali, nanay niya ito ni Micaela. Kasi dati, ang congressman ng Nueva Ecija ay tatay niya. Ayun. Nagtataka nga ako mag-asawang Swansing yan Oo. Pero isa nasa Mindanao, isa nasa Nueva Ecija. Talaga naman. Naku po, sa kabila ng malalaking dagdag, nanindigan po ang House Appropriation Chair, Swansing, na walang secret. Wala naman eh. Wala pong Wala. secret. Yan po, wala pong secret po sa kanila eh. Di po ba at Senator Gatchalian, wala pong secret sa inyo. Kaya nga, grabe po, napakaraming congressman po ang nais nasingitan po ng napakarami pong insertion. Bilyon-bilyon at yung iba po daan-daang milyon at kasama pa nga dyan yung isa rin pong maingay. Hindi ba yung isa pong maingay din po na congressman sa Nabotas, meron din po siyang insertion. Si Nabotas Tiangco, si Toby Tiangco po, mga tambay. Meron din po siyang naisingit na insertion po dyan na 754 million, mga tambay. Kasama rin po siya dyan. Marami pong congressman. Dahil po yung naisingit po nila dyan ay hindi po bababa sa 23 mahigit bilyon ang kanila pong insertion dyan po sa DPWH na isingit. Kaya nga dito po sa sinasabi po ni Senator Gatchalian, mga kabayan, hawsyaw, mga kabayan, yan daw po ang gagawin na nilang maayos na ang budget po ng 2026 para po maibigay daw po nila ang magandang budget o sinasabing malinis na, maayos na. Wala nang mga ghost project, wala nang mga insertion, mga kabayan. Yan daw po magandang pamasko. Ibig sabihin po, mga tambay, lahat pala ng ginawa nila noong 19 Congress, puro hindi maganda. Hindi po ba? Dahil sila rin po senador eh. Siya rin po senador nun eh. Kasama rin po siya. Dahil siya po yung nasa finance. Hindi po ba si Senator Gatchalian? Hindi po ba siya po yung pumalit? Dati po si Grace po. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya nga po, ang nakakalungkot po, mga kabayan, kayang-kaya po nilang paglulukuhin at budulin ng taong bayan, lalo-lalo po pagdating sa pera. Sanay na sanay po sila mambudol o gaguhin at gawing tanga at gawing bobo mga Pilipino na akala mo kay lilinis at kay gagaling at talaga ang pera ng taong bayan ay napupunta po sa mga sinasabing karapat-dapat at dapat po at kapaki-pakinabang na proyekto para po sa ating bansa. Hindi po ba? Pero ang katotohanan, magagaling lang po sila, lalong-lalo po sa budgeting, lalong-lalo kung papabor po ang malaking pera o sinasabing komisyon sa kanilang mga opisina. Hindi kaya? Grabe, no? Mas binibigyan mo ng magandang pamasko si Bongit. Samantalang yung mahigit 100 milyong Pilipino, majority po ng mahigit 100 milyong Pilipino, hikahos, hirap na hirap. Tapos kami, sasabihin nyo lang sa amin, magkasya na kami sa 500 piso para sa aming Pasko. Pagsasalu-saluhan namin sa Pasko, 500 piso. Samantalang sa inyo, insertion nyo na pagkakakitaan nyo ng isang damukal na komisyon, pera, ay bilyon, daan-daang bilyon, daan-daang milyon. Unbelievable. Tapos pagdating sa Pangulo, ito na, bibigyan nyo pa ng magandang pamasko sa budgeting. Paano? Lahat yata kayo ay merong magagandang pamasko. Magandang pamasko yata sa inyo ang ginagawa nyo na naman budgeting. Ito pong 2026. Hindi kaya? Dahil ginawa nyo na. Dahil according po sa iyo, Senator Gatchalian, according sa iyo, ito na yung tama at maayos. Aayusin nyo na.
itatama nyo na, pagagandahin nyo na itong 2026 national budget. Ang tanong, napakapangit pala ng ginawa ninyo. Napakapangit. Ubod pala ng pangit ang ginawa nyong pagbabudget ng 2023, 2024 at 2025. Kaya napakamalas naming mga Pilipino. Dahil kayo ang mga senador at mga congressman pala na naglilingkod sa amin. Ubod kami ng malas pala. Dahil yung ginawa nyong budgeting ng 2023, 2024, 2025 ay hindi pala Pilipino ang nakinabang. Hindi pala taong bayan ang nakinabang. Ang nakinabang pala yung mga pangit na gumawa ng budgeting. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Pero ngayon itatama nyo na. Sa kabila ng itinatama nyo sa salita, pero sa gawa, sinisingitan pa rin ninyo ng inyong pakinabang umano. Hindi po ba? Pakinabang pa rin sa kanila. Kaya nga po kay gaganda at kay sasarap na magiging Pasko nila. Hindi po ba? Talagang buhos biyaya po ang Pasko nila. Tuwan-tuwa po sila. Kaya nga po yung lagi natin sinasabi, ang mga politikong magnanakaw, demonyo sa ating bansa umano, ang pinakamasayang araw po nila sa kanilang paglilingkod na sinasabing lingkod bayan, sila. Ang pinakamagandang araw at buwan sa kanilang paglilingkod ay ang panahon ng budgeting. Mga kababayan, diyan po sila tuwan-tuwa at nagdiriwang at talagang masayang-masaya pagka po budgeting na. Dahil diyan na po sila nagkakamal ng limpak-limpak na salapi galing sa ating buwis at pati ang inuutang nila ay pinakikinabangan pa rin nila umano. Hindi po ang taong bayan nakikinabang na bagkus ay tayo rin na nagbabayad ng inuutang nila. Hindi po ba? Kaya nga po dito, bulahan na lang eh. Buladas. Mahusay pong mambola. Bobolahin ka na gagalingan na nila. Aayusin na nila. Pero sa katotohanan, mas aayusin nila ang kanilang korupsyon umano. Itatago nila at isisingit na isisingit kung saan pwedeng isingit ang kanilang mga gagawing mga malalaking komisyon umano. Hindi po ba? At napakamalas nito. Mamalasin pa tayo. Kumikita na ng malalaking komisyon ng mga demonyong ito umano, nagiging ghost project pa. 100% pa na kumikita pa sila bukod pa rin sa komisyon. Pati po ang kapital, nakukuha pa nila ng buo. Hindi kaya? Ganyan po kawawalang hiya ang mga taong yan. Mga kababayan, nakakagigil lang ano. Sila po masayang-masaya. At talagang ang Pasko po sa kanila ay talaga pong sulit na sulit po sa kanila ang Pasko nila. Talagang sila po ay nagtatamasa. Lalong-lalo po ito. Gaano kalaki po ito? Talagang good budget daw po ang ibibigay nila kay Bongit at kay Bangag na tinatawag ng kanyang kapatid na Senadora Amy Marcos. Paano mo sasabing mga good budget? Wala namang naipagmalaki. Meron po bang mga good budget at maayos na mga proyekto? Aayusin? Meron po ba? Magmula po nung umupo wala po silang ipinagmalaki sa Pilipino na katulad ni dating Pangulong Duterte na build. Wala halos maipagmalaki. Ang halos laman ng balita ay puro po paninira, pagpapabagsak sa mga Duterte. Yan po ang kanila pong ipinagmamalaki araw-araw sa mga Pilipino. Pamumulitika at pagnanakaw sa kaban, pera ng bayan. Hindi po ba? Wala. Taon-taon. 4 na taong budgeting na naman. Ito na naman po. Isang damukal na naman na naisisingit nila. Pakinabang nila. Pero yung proyekto na build, eskwelahan pinagmalaki. Mga kabayan, pinagmamalaki ni Gatchalian, eskwelahan. Ilan po ba ang natapos
22. Mga eskwelahan. Sige nga. Mga classroom. At yung sinasabi na zero billing. Zero na. Sa health. Sa PhilHealth. Totoo po ba yun? Lahat po ba tayo zero? Maibibigay po ba sa atin yun? Sa kabila ng kinuhanan nila. Ang PhilHealth. Hindi po ba gaano kalaking pera ang kinuha nila sa PhilHealth? Hindi po ba pati po sa mga sins tax na dapat ay sa PhilHealth na napupunta? Hindi ba? Pati po ang kontribusyon ng sugal katulad po ng PAGCOR, hindi po ba? Yung mga buwis niyan, hindi po ba? Pati po yung sa PCSO, yung mga buwis niyan, hindi po ba? Lahat po yan ay napupunta dapat sa health. Di ba? Sa PhilHealth. Hindi po ba? Ano po ginawa nila? Para sabihin po ni Gatchalian na tayo pong mga Pilipino ay malilibre na at walang gagastusin sa ating health system o sa sinasabing kung tayo ay magkakasakit. Sige nga. Kinuhanan mo nga yan ng pamahalaan nang hindi bababa. Di po ba? Sa 296 billion. Hindi po ba? At yung 60 billion na nakuha nila, tayo pa magbabalik. Kukunin na naman sa buwis natin. Ito pong national budget sa 2026. Para lang po maibalik. Yan ang plano nila. Hindi po ba? Tapos sasabihin ni Win Gatchalian na gagawin nila lahat. Tama. Ginagawa nila lahat ang abot nilang makakaya para po tayo ay nakawan ng pera umano. Hindi po ba? Yan po ang ipinagmamalaki po nila. Lalong-lalo po itong si Gatchalian na magbibigay po ng magandang pamaskong budget, good budget kay Bongit, mga kabayan. Nakakalungkot lang po na nagkaganito po ang ating bansa. Sanay na sanay po silang magsinungaling umano sa taong bayan. Sanay na sanay sila. Napakakapal na po ng mga pagmumukha nila umano sa kasinungalingan. Hindi kaya? Yan po mga kabayan, ang napakagaling at napakahusay na senador na si Win Gatchalian. Maganda ang kanyang pamasko kay Bongit. Pero ang tanong, maganda rin po ba ang pamasko niya? Sila pong mga senador, silang mga congressman? Mga kabayan, magmula po sa iniidolo niya na si Bongit, maganda po ba ang pamasko ninyo sa taong bayan na nagpapasweldo sa inyo? Nagtatanong lang po si Kamanong, lalong-lalo po sa ating mga kababayang OFW, maganda ba ang mga pamasko ninyo? Sige nga, dinala nyo kami na mag-4 na taon, 3 taon mahigit, sa korupsyon, pamumulitika. Tapos tuwan-tuwa kayo at galak na galak kayo pagka budgeting na dahil meron na naman kayong mananakaw umano. Grabe kayo, mahindot kayo. Hindi pa kayo tamaan ng kulog at kidlat umano. Nang mabawasan naman ang magnanakaw sa Pilipinas. Hindi kaya? Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po mga kabayan. Sa shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po kay Eric Hercio ng Canada. Nancy Lumampao, Tatay Nick ng Canada, Gayat Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hercio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, at si Bei Chichiyoko. Thank you po mga kabayan. Ingat po kayo mga kabayan, lalo po sa inyo pong mga paggawa. Thank you po. At syempre po yung dasal at panalangin po natin na sana po magsama-sama po tayo. Ipanalangin po natin na tayo pong lahat ay maingatan at mailayo po sa kapahamakan.
kasama po ang pamilya Duterte. At madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At nang makasama na po natin siya sa ating bansa. Ingat-ingat po mga kabayan. Thank you po. At happy holidays po. At sana po maganda rin po ang ating Pasko. Katulad po nila mga kabayan na ubod ng ganda at saya at isang damukal na pera ang kanilang nakukuha sa atin. Sana po mga kabayan. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po. Bye-bye.